Hindi ito yung tamang panahon, sabi ng ating Pangulo. Kaya pala tinext niya yung Congress. Wag na niya, I'm not supporting the impeachment. Kasi alam niya, magtagumpay man sa Congress, hindi sigurado po sa Senado. Sayang. Sigurista po ang ating Pangulo eh. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. O yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, nagsalita na tungkol sa impeachment case laban po kay Sara Duterte. Ito yung pinaka-latest ngayon kasi, di ba, nagsalita na mga kababayan si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Nasabi po ni Enrile, kung susundan anya natin yung logic ng INC rally, this will be anya detrimental. Very detrimental precedent anya ito. If we follow the logic implicit in the INC rally, pero sabi ni Enrile, there is a bigger question. Can the INC, with all its members, amend the Constitution or suspend any of its provisions? Are we prepared to discard or sacrifice the value of rule of law for a person or a group of persons? As a nation and as a state, we will incur a very detrimental precedent if we follow the logic implicit in the INC rally that they mounted. Are we prepared and ready to face the long-term consequences of that INC move? Ngayon, after that mga kababayan, nagpalabas ng statement si Executive Secretary Lucas Bersamin kahapon po that the stand of the President on the issue ng impeachment po is still unchanged. Ngayon, sabi ni Bersamin, kami niya dito sa palasyo, may liberty kami na magsalita. Yan, mga kababayan, sabi ni Bersamin, President's men free to speak out. In this way, anya, policy making is enriched by diverse views, resulting in decisions distilled from a wealth of varied experiences, different disciplines, and the special expertise of those who contribute. It is anya in this spirit that Secretary Enrile came forward with these views, while his thoughts may carry weight and are always valued, he is one of many that the President seriously considers. Despite anya Enrile's statement on the impeachment complaints against Duterte, sabi po ni Bersamin, the President's position niya on the matter remain unchanged. Hindi pa niya nagbabago, pero malapit nang magbago. With this statement ng ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon, tama yung ating reading. Naghihintay lang po ng right timing yung ating Pangulo. Isabi nga natin palagi, mga kababayan, yung nasasaad sa kanta. Wise men say, only fools rush in. Yung mga mangmang lang daw po. Hindi man po mangmang yung ating Pangulong Bongbong Marcos para magmadali. Sabi ko nga po, mga kababayan, sa Congress, siguradong lusot, ma-impeach si Sara. Pag-abot sa Senado, pagdating po sa Senado, makakalusot kaya? Yon ang reading ko, mga kababayan, kung bakit cool ang ating Pangulong Bongbong Marcos at this moment. Kontra siya sa impeachment ngayon. Pero pag natapos ang eleksyon, kasi sabi ng ating Pangulo, na-interview ng mainstream, ngayon lang po, problematic kasi niya. Yan o, Marcos on Enrile's impeachment view. Tamaan niya siya, but it's problematic. He is right, but it's problematic. O ngayon, intindi natin, ano yung minimin ng ating Pangulong Bongbong Marcos na problematic? Problematic ba? Kasi baka mag-alsa yung ating mga mamamayang Filipino dahil sa rally na isinagawa ng INC na sa tingin ng iba, ang purpose po is to shield Sara Duterte tulad ng mga sinasabi po ng mga nasa minority group
O iba po ang sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos na problematic? Na ang ibig niyang sabihin, mga kababayan, problematic kasi kulang ng panahon. Yung mga congressmen, senador, magiging busy na sa kampanya kasi papalapit yung midterm elections. And possibly, ang hindi sinasabi ng ating Pangulo, alam naman niya, basa niya kung sino sa mga incumbent senators ang himod puwit pa kay Digong. Kahit nga po si Tolentino na sumama na sa line-up ng ating Pangulo, kaduda-duda. Kasama doon sa rally, mga kababayan, ng INC at saka ni Bongo Bato. Matalino po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Seasoned politician siya. Basa niya kung sino yung mga pinaplastic lang siya. Na mga senador. Pero sa Congress po, walang duda. May impeach po si Sara. Hawak ni Martin ang Congress. May popular support si Martin Romualdez at ang ating Pangulong Bongbong. Pero sa Senado po, delikado. Kailangan matalo muna ang mga re-electionist senators na aliado sa mga Duterte. Pag yan po, mga kababayan, nangyari, isusulong na po, may basbas na niyan yung ating Pangulo. I-impeach na ninyo niya. Reading ko lang po. Base dito sa kanyang statement, reading between the lines. Ayan Marcos on Enrile's impeachment view. He is right, but it is problematic. So tama si Enrile po, sabi ng ating Pangulo. Si Enrile po for impeachment. Nakikita na ninyo, malinaw na? Yan sabi dyan President Ferdinand Marcos Jr. maintained that now is not the right time for impeachment complaints against Vice President Sara Duterte, particularly as the country is approaching the election period. Hindi ito yung tamang panahon, sabi ng ating Pangulo. Kaya pala tinex niya yung Congress. Wag na niya, I'm not supporting the impeachment. Kasi alam niya, magtagumpay man sa Congress, hindi sigurado po sa Senado. Sayang. Sigurista po ang ating Pangulo Sabi dito, in an ambush interview in Leyte, ngayong araw, Marcos was asked for a comment on Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile's remarks. Enrile earlier warned that Filipinos could have faced a very detrimental precedent if the logic implied in the Iglesia ni Cristo's INC National Rally for Peace is followed. Tama po si Enrile. Ang lalabas niyan, pag sinundan natin yung nagpasindak tayo sa rally, ang gobyerno na po, hindi na po ang present administration ng gobyerno. Ang gobyerno na po, si Manalo. Yung INC na po. At pag ganyan po ang mangyari, that is a bad precedent. You are setting a bad precedent. Na pag halimbawa, hindi nagustuhan nila, magrarally lang kasi sila kaalyado ng isang politiko. Then, luluhod na yung gobyerno. Pwede ba yun? Di ba? Hindi pwede na ang magdikta po sa gobyerno kung sinong tao na hindi man po pinili ng ating mga mamamayang Filipino. The rule of law should prevail. Yan sabi ni Enrile, the religious group organized the rally to express support for Marcos' rejection of impeachment efforts against Duterte. Sabi ng ating Pangulo, JPE is one of our best legal thinkers in our country. He is right. Tama niya siya. There will be a consequence. There will be a precedence. It's very problematic. Sabi po ni PBBM, problematic talaga po pag hindi na-impeach si Sara. Kasi, ang mangyayari niyan, tama yung mga observations ng nasa minority. It will embolden more Sara Duterte. Lalo na magiging arrogante po si Sara Duterte. Na walang pagrespeto po sa ating batas at sa ating mga institusyon. Magiging kiko-kiko yung ating gobyerno. Sino pa magre-respeto po sa ating gobyerno? Na sa konting rally lang po ng INC, pasisindak agad po tayo. At sila na yung magdidikta ng kung anong dapat na gawin. Tama po yung ating mga analysis. Yun ang minimi ng ating Pangulo na magiging problematic because it is a very bad precedence, mga kababayan. Pero sabi niya, but I still think even if Congress is mandated, the House and Senate do not have a choice
once these impeachment complaints are filed, sabi ng ating Pangulo. I don't think, anya, now is the right time to do that. And besides, as a practical matter, we are entering the campaign period. There will be no congressmen, no senators. They will be campaigning. And we won't be able to form a quorum. Yan ang minimi ng ating Pangulo na problematic. Kaya hindi niya sinusupport ang impeachment. So, kung hindi niya sinusupport ang impeachment ngayon, sabi niya, malinaw yung sabi niya po, reading between the line, I don't think now is the time to do that. Madaling sabi, not actually putting words into the mouth of the President. Pero, masasabi natin ang iniisip ng ating Pangulo, ngayon hindi siya tamang panahon. May tamang panahon para dyan. And I think, ang tamang panahon, nababasa natin sa isip ng ating Pangulo after election na. And siguro, ang gagawin, ulitin ko yung mga sinabi ko noon, ang gagawin ng mga kaalyadong congressmen at pati ng ating Pangulong Bongbong Marcos, papanalonin niya yung kanyang mga kaalyado. Dapat manalo siyempre, ikakampanya niya ng mabuti para manalo lahat yung kanyang mga kaalyado. Yung mga kaalyado ng mga Duterte, tulad ni Bongo, ni Bato, hindi ko man sinabi na pati si dapat damay. Kasi siyempre kapatid pa rin yan ng ating Pangulo. Siguro mananahimik na lang yung ating Pangulo pagdating kay Amy Marcos. Di ba? Kasi ang kapatid-kapatid. Pero pag natalo si Amy Marcos, choice niya yon mga kababayan. Pero masama naman na yung ating Pangulo mismo, kapatid niya si Amy, ikampanyang huwag iboto. Nangangampanyang huwag iboto si Amy Marcos mga kababayan, mga Marcos loyalist kasi inis na kay Amy. Hindi man natin masisisi sila kasi yun na nga po, yung nangyari, alam na ninyo. Binantaan na lahat, yung ating Pangulo binantaan, si Speaker Martin, yung asawa ni PBBM, walang reaction si Amy. Yung tatay nila, gustong ipahukay, wala ring statement si Amy. Duterte pa rin. Di ba? So yun ang ating reading mga kababayan. Palalampasin ng ating Pangulo ang eleksyon. At yung mga kaalyado niya, siguradong ikakampanyang huwag iboto itong mga kaalyado ng Duterte. Para makuha ang numero, mga kababayan sa Senado. Kasi yung mga senador, uupo na senator judges sila. Sigurado ang conviction. Ngayon hindi po sigurado. So sabi ng ating Pangulo, in his warning, o sabi dito sa balita, in his warning and really question whether or not the INC can override constitutional processes. Are we prepared to discard or sacrifice the value of the rule of law for a person or a group of persons? Executive Secretary Lucas Bersamin in his response to Enrile's statement emphasized Marcos' commitment to fostering open discussion within his administration. In this way, policy-making is enriched by diverse views, resulting in decisions distilled from a wealth of varied experiences, different disciplines, and special expertise of those who contribute. While his Enrile's thoughts may carry weight and are always valued, he is one of many that the President seriously considers, sabi po ni Bersamin. Kahit sa statement ni Bersamin mga kababayan, nandun mababasa natin na nire-respeto ng ating Pangulo. Kaya seryoso niyang kinukonsider. And this time, kinonfirm na ng ating Pangulo na tamaan niya si Enrile. Kailangan niya, hindi pa ito yung tamang panahon. So, kailan ang tamang panahon? It will be after election. Para may panahon yung ating mga congressmen at senador, yung mga senador, mga kababayan, may bago nang uupong mga senador na kung tayo magtutulong-tulong na wag iboto yung mga pro-China, magtatagumpay po ang pagtanggal kay Sara Duterte. So in other words, in summary, mga kababayan, hindi nangangahulugan na yung ating Pangulo ay ayaw sa impeachment. Ayaw ngayon kasi hindi magtatagumpay ngayon. Busy yung Congress ngayon. Problematic
Yan ang aking reading. Pero pag buwelo na, may tamang panahon, after election, yun ang tamang panahon. At bagong kongreso, yung kongreso, siguradong si Speaker Martin pa rin yung uupo na Speaker of the House. And majority of the incumbent congressmen mananalo. Yung mga members ng Quadcom, babalik yan mga kababayan as re-elected congressmen ng 20th Congress. Yung mga senador, dapat matalo yung mga pro-China. Pag natalo yung mga pro-China, panahon na para tanggalin si Sara. And I think yung ating Pangulong Bongbong Marcos, tatahimik na lang. Trabaho na niya ninyo yan. Yan ang sasabihin ng ating Pangulo. In fact, sinabi na niya ngayon. Yan sabi ng ating Pangulo. But I still think, even if Congress is mandated, the House and Senate do not have a choice once these impeachment complaints are filed. Walang choice po. Bakit? Formally, na-file yung impeachment complaint. They have to dispose of it. They have to act on it. Kasi mandato nila yan. Kailangan sila, kahit kontrahin yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung trabaho ng Kongreso, ipagpapatuloy nila kasi mandato yan under the Constitution. And irirespeto ng ating Pangulo yung separations of powers. Yung Congress as co-equal branch ng ating gobyerno, irirespeto ng ating Pangulo. Kaya yung text po niyan, sa susunod, hindi na maglilik. Yung unang text ng ating Pangulo, na-leak. Di ba? Na I'm not supporting an impeachment because it is tawag dito, a storm in a teacup. Sa susunod, ang text niyan kay Martin Romualdez, o baka may ibinulong na nga, bumubulog yung ating Pangulo kay Speaker Martin. Doon sa Leyte, may binubulong po. Turnover ng mga pabahay sa Yolanda victims. Baga yun sinabi. Ano niya, pinsan? Ano posisyon mo doon sa sinabi ni Enrile? Paboran niya ako doon. Kailangan niya, pinsan. Patapusin natin yung eleksyon. Kasi kailangan matalo yung mga kakampi ni Sara sa Senado. Pag hindi niya, sayang pinsan, yung impeachment complaint. Sa inyo niya, sa hanay ninyo sa Congress, siguradong ma-impeach si Sara. Pero hindi tayo sigurado makukonvict sa Senado kasi maraming mga aliporis doon. Si Digong, si Sara, may mga aliporis niya doon. Kailangan niya matalo muna. Patapusin natin eleksyon. Pag tapos ng eleksyon na niya, iti-text kita. Hindi na yung it is a storm in a teacup. Kundi niya, ang aking text, bitawan mo na yung Sword of Damocles. Tama po, mga kababayan? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan.
Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.